Ako si Maria at ito ang aking kwento. Ana, POV. Kahit naman siguro ako ay masasaktan rin kapag ganun na nakita ko. Alam ko rin na hindi natin mababagong katotohanan na siya talagang mommy ni Tin. Pero pwede nating pigilan ang anumang binabalak niya. Hindi yan babalik ng walang dahilan. Malakas ang pakaramdam ko na may iba talaga siyang pakay. Sabi niya sa akin na pati pala siya ay nag-iisip na rin ng tulad sa akin. Akala ko po, mommy, ay praning lang ako, sabi ko sa kanya. Magtiwala ka sa kutob mo, sabi niya sa akin. Pero bakit po naging sanhi naman ang away namin ng asawa ko kapag naging sobra? Walang masama kung nag-iingat ka. At isa pa, may karapatan ka dahil asawa ka niya. Kapag nagalit siya sa'yo, ay palayasin mo siya. Huwag kang matakot sa kanya. Tandaan mo, lagi na may kakampi ka at ako yun. Sabi sa akin ni mommy. Pero naging asawa lang po niya ako sa papel. Malungkot na sabi ko kay mommy. Dahil bigla ko na lang talagang naalala kung saan ba kami nagsimula ni Noah. Mahal ka niya, maniwala ka sa akin. Nagsimula man kayo sa kontrata na yun ay naniniwala ko na mahal ka ng anak ko. Hindi ka niya bubuntisin kung hindi ka niya mahal. Nakangiti na sabi ni mommy. Mommy, thank you po. Thank you po sa pagmamahal mo sa akin. Thank you po dahil anak ang turing mo sa akin. Pakiramdam ko po ay may kakampi na po ako ngayon na hindi na po ako nag-iisa. Sabi ko sa kanya at naiiyak na ako. Ako ang kakampi mo palagi. Tawagan mo lang ako kapag kailangan mo ng kausap. Lagi ako nandito para sa'yo. Kahit pa late na maaga ay tumawag ka lang. Makikinig ako palagi sa'yo. Sabi niya sa akin at hinahaplos niyang buhok ko. Kaya mas lalo kong umiyak. Sa kanya ko naramdaman ang pagmamahal ng isang ina. Ang pagmamahal na sa yaya ko lang noon naramdaman pero ngayon ay may tao na ako masasabi kung nakaramay ko, nakakakampi ko, maliban sa yaya ko. Sa totoo lang ay miss na miss ko na si yaya pero mas pinili ko na sarilinin ang lahat ng problema ko dahil ayaw ko na mag-alala siya sa akin. Alam ko kasi na maayos ng buhay ng yaya ko. Alam ko na tahimik at masaya siya sa probinsya kasama ng pamilya niya. Matagal ko rin siyang nakasama kaya dapat lang naibigay ko na ito sa kanya ngayon. Kaya kahit pa sobrang nasasaktan ako ay kinakaya ko ng mag-isa. Huwag ka nang umiyak, baka mamaya umiyak din ang baby. Ngayon na buntis ka, nararamdaman rin ng anak mong nararamdaman mo. Kapag umiiyak ka, ay umiiyak rin siya. Kapag stress ka, ay ganun din siya. Kaya dapat lang talaga na alagaan mo sarili mo. Mabuti na lang talaga at malakas ang kapit ng baby dahil kung hindi, ay baka iniwan niya na tayo. Sabi niya sa akin. Sorry po, masaya lang po ako na nakilala kita, mommy. Masaya po ako, sobrang saya ko po na ikaw ang naging mother-in-law ko. Sabi ko sa kanya. Ako rin, masaya ako na ikaw ang pinili ni Colton. Nung una talaga ibang tingin ko sa'yo kasi sobrang amo ng mukha mo. Akala ko talaga ginagamit mo lang ito para mabaliw ang anak ko sa'yo. Pero masigit ka pala siya maamo mo mukha dahil sobrang busilak ng puso mo. Kaya gagawin kong lahat para protektahan ka. Sabi niya sa akin. Kaya niyakap ko siya. Masaya rin talaga ako. Sobrang saya ko. Pinunasan ni mommy ang luha ko. Huwag ka nang umiyak. Sayang ang ganda mo kung iiyak ka lang. Sabi niya sa akin. Sorry po mommy. Baka mamaya ay ako naman ang pagalitan ni Colton kapag nakita kanyang umiiyak. What happened, love? Tanong ng asawa ko at mabilis na lumapit sa akin. Hindi malang natapos ni mommy ang sasabihin niya dahil bumukas ang pintuan at itong asawa ko ay halatang nag-aalala na naman sa akin. Wala po, nag-uusap lang kami ng mommy. Sagot ko sa kanya. Mom, wala siyang ginawa sa akin. Sinabi pa nga niya na dapat ay maging matatag at matapang ako. Sabi ko sa asawa ko na nagdahilan para mapangiti ang asawa ko. Napatunayan ko na talaga na mas anak mo pa si Ana kaysa sa akin. Sabi niya pero binatukan niya lang si mommy. Anak ko talaga siya. Anong tingin mo sa kanya, hindi? Opo, ako po ay ampun mo na lang, natatawang sabi ng asawa ko. Anong sabi ng doktor? Tanong ni mommy sa kanya. Bukas pa raw kami makakalabas, kailangan muna naming magstay dito para masigurado nila na okay na talagang asawa ko. Sagot ng asawa ko kay mommy. Okay, ako nang maghahatid kay Tin sa bahay niyo. May kasama naman siya doon kaya hindi na ako mag-aalala pa sa kanya. Sabi ni mommy. Thank you, mom. Sabi ng asawa ko.
Mommy, magpagaling ka na po ha, para po makauwi ka na po sa bahay. Promise po, aalagaan ko na talaga kayo ni baby. Nakangiti na sabi sa akin ni Tin. Thank you baby, malambing na sabi ko sa kanya. Aalis na kami, alagaan mong mag-ina mo. Muling paalala sa kanya ni Mommy. Yes po Mommy, ako na pong bahala sa kanya. Nakangisi na sabi ng asawa ko kay Mommy. Bye po Mommy, nakangiting sabi ni Tin. Bye baby, behave ka kila Manang ha? Nakangiti na sabi ko sa kanya. Opo Mommy. Kinatid sila sa labas ng asawa ko at ang sabi niya may bibilin raw siya. Ang mga fruits na ibinigay sa akin ni Christina ay pinadala ko para kila Manang. Wala akong balak na kumain ng pagkain na galing sa babaeng yun. Mas gugustuhin ko pa na bumili para sa sarili ko kaysa kainin ng bigay niya. Tama kasi ang sinabi ni Mommy sa akin. Hindi dapat ako maging kampante sa babaeng yun dahil hindi namin alam ang tunay niyang pakay sa amin. Ano man ang binabalak niya ay dapat na maging handa ako. Dahil para sa akin ay mahalagang pamilya ko. Kahit pa siyang tunay na ina ni Tin ay alam ko na mahal ako ng anak niya. Alam ko na pipiliin ako ni Tin. Bumalik rin na kaagad ang asawa ko at may dala siyang pagkain. Ang dami na naming pagkain dito ngayon. Wala naman kaming ibang ginagawa dito kundi ang mag-usap na dalawa at kumain. Wala na akong lagnat kaya bumalik na ulit ang gana ko sa pagkain. Love, sa tingin mo, anong anak natin? Babae o lalaki? Tanong niya sa akin. Hindi ko alam, sagot ko sa kanya. Ako gusto ko lalaki para may magpatuloy ng lahi ko. Natatawa na sagot niya sa akin. Babae o lalaki ay okay lang sa akin. Ang mahalaga ay healthy siya, sagot ko sa kanya. Yeah, you're right. Mahalaga na healthy ang baby, sabi niya sa akin. Opo love, pangako ko na last na pasaway ko na talaga yun sa'yo. Sabi niya sa akin na tinalikan niya ang noo ko. Magagalit ka ba sa akin kung pagbabawalan kita na makipaglapit sa ex mo? Tanong ko sa kanya na naging dahilan para matigilan siya. Yan ba ang gusto mo? Tanong niya sa akin. Bakit hindi mo ba gusto? Tanong ko sa kanya. Ngumiti siya sa akin at tinawakan niyang kamay ko. Ako naman itong nakakunot ang noo habang nakatingin lang sa kanya. Hindi ko alam kung ano ba talagang nasa isipan niya. Kahit naman hindi mo hilingin ay gagawin ko. Alam ko na nagsiselos ka at tama si Mommy. Dapat ikaw ang top priority ko. Kayong dalawa ng anak natin. Wala na rin naman akong pakialam sa babaeng yun. Sapat na ang isang beses na nagkamali ako at wala na akong balak na ulitin pa yon. Ayaw ko na magkaroon ka ng dahilan na iwan ako. Hindi ko talaga kaya na wala ka sa buhay ko, sabi niya sa akin. Malaki talagang chance na iwan kita kapag pakiramdam ko hindi mo na ako mahal, sabi ko sa kanya. Eye-opener ito sa akin ngayon love. Masyado ako nagpakain sa selos na nararamdaman ko. Kaya para ako naging bulag na hindi ko nakitang nasasaktan ka na pala ng dahil sa akin. Mas iniintindi ko pa kasi ang nararamdaman ko. Sabi niya sa akin. Kinaplos ko ang mukha niya. Kitang-kita ko sa mga mata niya na nagsisisi na talaga siya sa nangyari at sa ginawa niya. Gusto ko rin na maging totoo sa nararamdaman ko. Kaya nasaktan ako dahil feeling ko maiwan ako mag-isa. Feeling ko isang masayang pamilya na kayong tatlo at ako, wala ako sa frame na yon. Sabi ko sa kanya. Shh! Don't say that dahil ikaw at ang anak natin ang pamilya ko. Kasama na rin si Tin, tayo ang tunay na pamilya, sabi niya sa akin. Sa totoo lang ay natatakot ako, sabi ko sa kanya. Bakit? Natatakot ako na baka biglang bumalik ang pagmamahal mo sa mommy ni Tin. Lalo na siya ang first love mo kaya nawalan ako ng tiwala sa sarili ko. Dahil sa takot ngayon, sabi ko sa kanya. Ano man ang meron sa amin ni Christina ay sa past ng lahat ng yon. Ikaw nang mahal ko at mamahalin ko. Huwag kang matakot dahil kamatayan lang ang makakapaghiwalay sa ating dalawa. Sabi niya sa akin. I love you, Ana. Nakangiti na sabi niya sa akin. I love you too, love. Ang marinig ko mula sa kanya na ako lang ang mahal niya at ako lang ang mamahalin niya ay sapat na sa akin. Wala naman talaga akong ibang gusto kung hindi siya lang. Pagmamahal, katapatan at pag-unawa niya sapat na sa akin. Gagawin ko ang lahat para lang manatili siya sa tabi ko, para akong ang mahalin niya. Kinaumagahan ay lumabas na kami. Habang pauwi kami sa bahay ay may mga nakita ko nagtitinda ng kakanin, kaya naman nagpabili ako sa asawa ko para naman may kainin ako. Bumili ako ng puto, kutsinta, biko at sapin-sapin. Kaya habang pauwi kami kumakain ako, okay na pakiramdam ko. Tuluyan ang nawalang lagnat ko, kaya naman ay masigla na ako ulit. Pagkarating namin sa bahay ay niyakap ako agad ni Manang.
Alam ko kasi na nag-aalala siya sa akin. Okay ka na ba? May masakit ba sa'yo? Tanong niya kaagad sa akin. Okay na po ako, Manang. Huwag ka po mag-alala sa akin. Nakangiti na sabi ko sa kanya. Mabuti naman at okay ka na. Sobrang nag-aalala talaga ako sa'yo, sabi niya sa akin. Okay na po ako ngayon. Pwede niyo na po ba akong ipagluto ng afritadang manok? Nakangiti na tanong ko sa kanya. Oo naman, Iha. Ngayon din ay pagluluto na kita. May baka pa bang gusto? Nakangiti na sabi niya sa akin. Wala na po. Thank you po, Manang. Si Tin nga po pala, tanong ko sa kanya. Nasa room niya kasamang teacher niya, sagot niya sa akin. Okay po, salamat po, sabi ko sa kanya. Inalalayan ako ng asawa ko na umakyat sa room namin. Hindi na ako pumunta kay Tin kasi alam ko na busy siya dahil may class sila ng teacher niya. Pagpasok namin sa may room namin ay kaagad ako umupo sa may kama namin dahil medyo napapagod ako. Sumakit ang tuhod ko sa pag-akyat ko sa may hagdan namin. Love, magpahinga ka na muna, sabi ko sa asawa ko dahil alam ko na wala pa siyang maayos na tulog. Okay lang ako, love. Ikaw ang magpahinga na muna. Tatawagin na lang kita kapag kakain na tayo doon. Doon na muna ako sa office mo. May gagawin lang ako na trabaho. Nakangiti na sabi niya sa akin. Okay po, alam ko na may mga kailangan kang tapusin, sabi ko sa kanya. Punta muna ako sa office ko, sabi niya tinalikan niya ako sa noo. Ngumiti naman ako at tinayaan ko na siyang lumabas. Ako naman ay inayos sa mga gamit namin. Binalik ko sa mga lagayan ko mga gamit ko at ang mga hindi namin nagamit na damit ay niligpit ko rin. Hindi naman ako inaantok dahil panay naman ako tulog sa ospital. After kong maayos ang lahat ng mga damit, ay lumabas ako para tumambay sa balcony namin. Binuksan kong laptop ko dahil baka ako na lang manood ng mga movies. Alam ko maraming bago ngayon. Nang makapili na ako ng papanoorin ko ay nagsimula na akong manood. Habang nanonood ako ay bigla na lang umilaw ang phone ko. At may sunod-sunod na naman na message mula kay Mark. Hindi ko alam kung alin bang hindi niya naintindihan sa huli kong reply sa kanya. Mark, hi, nakalabas ka na pala sa hospital. Dumalaw kasi ako pero wala ka na pala. Okay ka na ba? Wala na bang masakit sa'yo? Ang sabi ng doktor ay stress daw ang sanhi ng sakit mo. Totoo ba? Hindi ba maganda ang trato sa'yo ni kuya? Tell me the truth. Kung ayaw mo sabihin sa akin ay gusto ko lang namang malaman na nandito lang ako kapag kailangan mo ko. Tumawag ka lang at darating agad ako. Hindi ko alam kung bakit ba panay ang padala niya sa akin ng mensahe, kaya naman wala akong ibang choice kundi ang i-block siya. Hindi na kasi ako natutuwa sa kanya. Feeling ko kasi katulad lang siya ng pinsan niya. Kaya naman mas mabuti pa na putulin ko ng anumang ugnayan naming dalawa. Ayaw ka na magselos ang asawa ko. Alam ko na ayaw niya talaga kay Mark. Pareho lang kaming dalawa na may mga ayaw. Kaya dapat lang alam naming dalawa kung paano mag-set ng boundaries namin. Mas mahal ko ang asawa ko. Kaibigan ko si Mark pero kung ganito siya kakulit, ay mas okay na sa akin na hindi kami maging magkaibigan. Napatingin ako sa oras at nakita ko na tapos na ang klase ni Tin. Kaya naman lumabas na ako. Hindi na ako kumatok at binuksan ko ng pintuan. Hindi muna ako pumasok dahil narinig ko na nag-uusap ang dalawa at hindi ko talaga inasahan ang maririnig ko mula sa teacher ni Tin. Tin, lagi mong tatandaan ang mommy mo si Christina. Hindi ang tinatawag mong mommy. Hindi siya ang tunay mong mommy. Ang tita na tinatawag mo, siya ang tunay mong mommy. Siya lang at walang iba. Pero ang mommy anak ko, mommy ko, siya lang po, sabi pa ni Tin. Hindi siya, kundi si Christina. Ayaw mo naman siguro na ma-disappoint sa'yo ang daddy mo, hindi ba? Kapag ikaw hindi nakapasya sa katigasan ng ulo mo, ibahala ka, sabi niya pa kay Tin. Pero iniwan po at iiwan ka rin ni Ana, lalo na't magkakaanak na sila. Ang babaeng yun nagpapanggap lang pala na mabait at nagpapanggap siya na mahal ka niya dahil sa daddy mo. Pero ang totoo kapag nanganak na siya, ay itatapon ka na lang niya kaya dapat lang nakampihan mong mami Christina mo. Sabi pa niya, nabait pong mami ko at alam ko na totoo po na mahal niya ako, sabi ni Tin. Tin, ayaw ko na matigas ang ulo, sabi niya at bigla na lang niyang pinalo ng ruler ang kamay ni Tin. Sino nagbigay sa'yo ng karapatan na saktan ng anak ko? Galit na tanong ko sa kanya. Dahil hindi ko na kayang tumingin sa kanilang dalawa. Hindi ko po siya sinaktan. Sabi niya sa akin na talagang ginawa pa niya akong sinungaling. So, sinungaling ako? Tanong ko sa kanya. Wala akong sinasabi na, liar, sabi ko sa kanya. Hinawakan ko si Tin para ilayo sa kanya. Wala naman talaga akong ginagawa. Nagtuturo lang ako ng maayos sa anak mo. Ikaw itong bigla na lang papasok dito, sabi niya sa akin. Maayos?
O sinusulsulan mo? Aminin mo nga sa akin. Pinadala ka ba ni Christina dito? Siya ba ang tunay mong boss? Tanong ko sa kanya. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Patuloy pa rin talaga siya sa pagdenay kahit pa huling-huli na siya. Hindi mo talaga alam dahil sinungaling ka. Ibang tinuturo mo sa anak ko. Gawain ba ng matinong teacher ang panghimasukan? Ang personal na buhay ng student niya. Ano bang tingin mo sa akin? Tanga? I'm so disappointed in you. Galit na sabi ko sa kanya. Bakit? May mali ba sa sinabi ko? Totoo naman talaga na hindi mo siya anak at hindi ikaw ang mommy. At sino ka para sabihin yan? Ano karapatan mo? Tanong ng asawa ko na nandito na rin pala. Lumapit siya sa babae at hindi ko inasahan na sasampalin niya ito. Mabuti na lang at nasa likuran ko si Tin kaya hindi niya ito nakita. Binabayaran ka ng tama pero kung ano-anong ginagawa mo, galit na sambit ng asawa ko. Maniwala ka sa akin Mr. Samaniego. Wala po talaga akong ginagawa. Hindi po totoo ang sinasabi ng asawa niyo. My mom's not a liar. Ikaw pong liar. Sigaw ni Tin sa kanya. Tin, hindi totoo yan. Huwag kang magsinungaling. Tinatakot mo po ako na hindi ako makakapasa. Kapag matigas ang ulo ko, sabi mo pa bibigyan mo ko ng mababang grades para magalit ang daddy ko. Pilit po pong sinasabi na dapat si Christina lang ang mommy ko at si mommy Ana ay masamang babae. Sinabi mo na itatapon niya ako. Hindi yan totoo. Narinig kong lahat. Sa tingin mo ba talaga, kararating ko lang? Narinig ko kung paano mo siya pinagbantaan. Maganda pa naman ang tingin ko sa'yo pero nagbabalat kayo ka lang pala, sabi ko sa kanya. Malalaman to ni mommy, sabi ng asawa ko. Ano ba ang dapat kong malaman? Napalingon kami dahil narinig namin ang boses ni mommy. Grandma! Sigaw ni Tin. What happened? What is happening here? Tanong ni mommy habang nakakunot ang noon niya. Grandma, bad po si teacher. Tinuturuan po niya ako na magalit kay mommy Ana at gusto po niya na si Christina lang ang mommy ko. Si Tina mismo nagsumbong sa lola niya. Ang kapal ng mukha mo! Galit na sinampal ni mommy si teacher. Mag-asawang sampal ang binigay niya sa babae. Kabutihan ang ibinigay ko namin sa'yo pero itong isusukli mo. Magkano? Magkano ang binayad sa'yo ni Christina para gawin mo to? Galit na tanong ni mommy. Sorry po Mrs. Samaniego. Kailangan ko po kasi talaga ng pera para sa anak ko. Kaya ko po to ginawa. Sabi niya at nagsimula na tong umiyak. Pwede kang lumapit sa amin pero mas pinili mo na gumawa ng hindi maganda. Alam ko na aware ka sa mga nangyayari pero pinili mo na ipilit ang mali. Sorry po talaga. Hindi ko po talaga gusto itong ginagawa ko. Napilitan lang po ako. Sabi niya kaya bigla na lang ako nakaramdam ng awa sa kanya. Kung ito ang gusto niyang laro ay ibibigay natin sa kanya. Ikaw pa rin magtuturo sa apo ko at magre-report ka pa rin sa babaeng yun. At ang lahat ng utos niya ay sasabihin mo sa amin. Huwag na huwag ka magkakamali na kalabanin ako dahil may kalalagyan ka talaga. May pagbabanta na sabi ni mommy sa teacher ni Tin. Opo, gagawin ko po ang nais niyo. Are you okay? Nag-aalala na tanong ko kay Tin. Okay lang po ako mommy, hindi naman po masakit ang palo ni teacher, sagot niya sa akin. Kailan niya ito ginawa sa'yo baby? Tanong ng asawa ko sa anak namin. Kahapon po at ngayon, sagot ni Tin. Naniniwala ka ba sa kanya? Tanong ni Colton. Hindi po kasi kilala ko pong mami ko. Si Mami Ana pong pinakamabait na tao na kilala ko. Mahal na mahal ko po siya at hindi ko po siya ipagpapalit sa iba. Sabi ni Tin kaya parang iiyak ako sa narinig ko mula sa kanya. Really baby? Opo mami, hindi po kita ipagpapalit sa iba. Aaminin ko po na lumambot po ang heart ko kay Christina pero after po ng ginawa ni teacher napatunayan ko po na hindi po siya naging totoo sa akin. She's just using me, sabi ni Tin. Mabuti naman at alam mo, apo ko, lagi mong tatandaan na kami ang tunay na nagmamahal sa'yo, sabi sa kanya ni mommy. Opo, grandma. Iwan niyo na muna kami dahil mag-uusap kaming dalawa. Sabi ni mommy sa amin, I'll stay mom. Samahan mo ang mag-ina mo, ako nang bahala dito. Sabi ni mommy sa asawa ko. Are you sure mom? Sa tanda kong ito, hindi pa ba ako magiging sure? Nagsusungit na naman si mommy. Nagtatanong lang eh. Ang sungit naman. Sabi ng asawa ko pero masamang tingin lang ang binigay sa kanya ni mommy. Bago pa siya may sabihin ay hinila ko na siya para lumabas na kami. Dinala namin si Tin sa room namin. Baby, sure ka na ba na okay ka lang? Tanong ko sa kanya. Okay lang po ako mommy. Sad lang po ako dahil sinira niyang tiwala ko.
Ang buong akala ko po kaya ko po siyang pagkatiwalaan. Sabi ni Tin sa akin kaya nagkatinginan na lang kami ng asawa ko. Ito talaga ang ayaw ko na mangyari, ang masirang tiwala ni Tin dahil sure ako na mahirapan na si Christina na ibalik ito. Mommy, ayaw ko na po siyang makita. Please po, wag mo na siyang papuntahin pa dito. Hindi ko na po kayang makita siya, sabi niya sa akin. Baby, handa naman po ako na tawagin siyang mommy pero sinira po niyang tiwala ko. Nasasaktan po ko dahil iniwan niya na ako noon pero niloko na naman po niya ako. Dahil hindi ko po siya mommy. Ayaw ko po sa kanya, sabi pa ni Tin. Baby, wag mo na munang isipin ang tungkol sa babaeng yon. Hayaan na muna natin siya, sabi ng asawa ko sa anak namin. Wag mo na po siyang papupuntahin dito ha, sabi pa ni Tin. Opo, hindi na siya makakapunta dito, sabi ng asawa ko, gamit ang mahinahon niyang boses. Thank you po, Daddy, sabi ni Tin. Niyakap namin siya at gusto naming maramdaman niya na nandito lang kami para sa kanya. Tinawag kami ni Manang nakakain na kami, kaya naman bumaba na kami. Alam ko na nahihiya ang teacher niya pero sumabay pa rin to sa amin na kumain. Ang tahimik ng hapagkainan. Nang matapos na si Tin ay hinatid siya ni Manang sa itaas dahil aalis kami kaya kailangan niya magbihis. Hindi pa kasi kami tapos kumain kaya inasikaso na lang siya ni Manang. Nag-usap na kaming dalawa. Magtuturo pa rin siya kay Tin. Gagawin pa rin yung trabaho niya at walang magbabago, sabi ni Mommy. Paano kung wala siyang gagawin na masama sa apo ko? Kailangan lang natin na ipakita kay Christina na ginagawa ng inutusan niyang mga utos niya, sabi ni Mommy. Paano po si Tin, Mommy? Ayaw na po niyang makita ulit si Christina. Paano na po? Tanong ko. Kapag pupunta siya, ay sasabihin na busy si Tin. Saka na lang siya ulit mag-usap kapag okay ng apo ko. Alam natin hindi natin siya mapipilit. Alam natin na bumalik na naman ang sama ng loob niya. Maghintay na lang tayo ng tamang oras, sabi ni Mommy. Okay, Mom. Ito na lang ba ang sinasabi ko May lihim na agenda talagang babae na yon. Kaya siya bumalik. Alam ko na hindi siya babalik ng walang dahilan, sabi ni Mommy. Sayang lang tiwala na binigay natin sa kanya, sabi ng asawa ko. Tama ka, ginawa ni Ann ang lahat para lang makumbinsi ang anak niya na kausapin siya. Tapos sinayang niya lang ang pagkakataon na ibinigay sa kanya. Kung sa bagay, ano bang asahan mo sa kanya? Nagawa nga niyang iwan ng anak niya. Pinabayaan nga niya ito kaya sure ako na kaya niya ito ulit na gawin. May ibang agenda talagang babaeng yun at yun ang dapat nating alamin, sabi ni Mommy. Ako na pong bahala sa bagay na yan, Mom, sabi ng asawa ko. Dapat lang, huwag mo nang iasa pa sa akin dahil pamilya mo ito. Dapat lang na ikaw ang magprotekta sa kanila. Huwag kang tatanga-tanga, sabi sa kanya ni Mommy. Mom, pinapahiya mo talaga ako, parang batang sabi ng asawa ko. Ano naman, talagang may pagkatanga-tanga ka talaga. Saan ka ba naman kasi nakakita ng palaruan na dapat kasama pang tatay sa pagbabantay? Ang alam ko, kahit isang bantay ay okay na. Hindi na kailangan ng buong pamilya. Tapos naniwala ka naman, kaya napabayaan mo ng tunay na asawa, sabi ni Mommy. Itong pagiging prangka talaga ni Mommy ay wala talagang preno. Talagang masasaktan ka talaga kapag hindi mo pa siya kilala. Mom, opo, mali na po ako. Love you, sabi pa ng asawa ko, tumayo na siya para umalis. Tama naman ako, 'di ba? Tanong sa akin ni Mommy kaya tumango na lang ako. Nagpaalam na rin ako sa kanya na pupunta na ako sa itaas para magbihis. Kailangan na talaga naming pumunta doon. Nang makapagbihis na kami at ready na kami, ay nagpaalam na kami kay Mommy na aalis na kami. Dito pa rin siya dahil dito raw sila kakain ng dinner ni Daddy. Siya na rin daw ang magluluto ng dinner namin mamaya. Habang nasa daan kami ay magkatabi kaming dalawa ni Tin dito sa backseat. Panay rin ang sulyap sa amin ng asawa ko. Hindi ko tuloy alam kung paano ko ba kakausapin ng batang ito. After kasi na nangyari naging tahimik na naman ito. Baby, okay lang ba sa'yo na pupunta tayo sa doktor? Tanong ko sa kanya. Opo, Mommy. Alam mo ba kung bakit tayo pupunta doon? Tanong ko sa kanya. Ang totoo po hindi po, sagot niya sa akin. Pupunta tayo doon para magpatulong tayo kay Doc para maintindihan mo ang nangyayari at ang mga nararamdaman mo. Kailangan natin siya dahil hindi kasi kaya ni Mommy, sabi ko sa kanya. Hindi naman po siguro sinungaling ang doktor, hindi po ba? Tanong niya sa akin. Hindi po, kapag kausap mo na si Doc ay pwede mo sabihin sa kanyang lahat. Makikinig siya sa'yo. Kailangan mo lang din na maging honest sa kanya, sabi ko sa kanya. Okay po, Mommy.
Alam ko po na ginagawa niyo to para sa akin, sabi niya sa akin. Opo, ginagawa namin to para sa'yo kasi alam namin ng daddy na nahihirapan ka. Alam namin na hindi to madali para sa'yo, sabi ko sa kanya. Thank you po, mommy. Thank you po dahil nasa tabi pa rin po kita. Sorry po kung nag-drawing ako na kaming tatlo lang ni daddy at Christina. Sorry po, mommy, sabi niya sa akin. It's okay po, I understand, sabi ko sa kanya. Sana po hindi ko na yun ginawa. I'm sorry po, mommy. Sorry po kung hindi ka namin sinunod ni daddy. Sorry po. Umiiyak na sabi niya sa akin. Hindi naman po ako galit. Okay lang sa akin, sabi ko sa kanya. Promise po hindi ko na po inuulitin. Hindi na po ako magdodrawing na hindi ka kasama. Simula po ngayon tayong tatlo na po't kapag lumabas na si baby kasama na siya. Sabi niya sa akin. Baby, hindi mo kailangan na mag-sorry. Pwede mo namang i-drawing ang lahat ng gusto mo. Siguro nasaktan lang din talaga ako nang makita ko yon. Kasi nagulat lang ako, sabi ko sa kanya. Nakita mo po? Opo, sagot ko sa kanya kaya bigla na lang akong niyakap. Ang bad ko po, mommy. Bad po ako, sabi niya sa akin kaya naman pinapakalma ko naman siya. Baby, hindi ka po bad. Huwag mong sisihin ang sarili mo dahil sa naging masaya ka sa araw na yon. Sabi ko sa kanya kahit na nasaktan ako ng araw na yon. Pero kasinungalingan lang po lahat ng yon. Hindi naman po pala genuine ang happiness na yon, mommy, sabi niya sa akin. Hindi natin alam kung fake lang ba yon. Malay mo, totoong naging masaya rin talaga ang mommy mo. Sabi ko sa kanya dahil ayaw kong isipin na napilitan lang siya na kasamang anak niya. Pero hindi ko rin kasi siya talaga kilala kaya hindi ko alam kung naging totoo ba siya noong araw na yon. Dahil ngayon ay alam na namin na may lihim nga talaga siyang agenda sa pamilya namin.